Sumaatin po ang kapayapaan ngayong gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po. Ang ating pong topic ay which is the true church? At maraming salamat po sa lahat ng dumalo ngayong gabi at inaasahan po namin na kayo ay sa ating pag-uusap na ito, huwag sana tayong matamnan ng galit sa isa't isa. Manapa, sana matamnan tayo ng isang matimtimang pag-aaral ng Biblia, lalo na sa mga nagkakaibang panig ng pananampalataya. Ang ating pong tema ay alin ang tunay na iglesia o church. Unang-una, pag sinasabi po yung tunay, sa Biblia, iisa ang tunay. Ang tunay sa Biblia, yung itinayo ng Diyos. Wala pong ibang may kapangyarihang magtayo kundi ang Diyos. Sa 127:1 ng Aklat ng Awit, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan nyo, mga kababayan. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ayan po ang sabi sa Biblia. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nangagtatayo. Therefore, meron hong exclusive na bahay na ang may karapatan lang na magtayo ay ang Diyos. Malibang siya ang magtayo, hindi kinikilala yon. Tanungin natin ng Biblia, alin yung bahay na Diyos lang ang may karapatang magtayo? Hindi naman pwedeng bahay ito natin. Kasi yung bahay natin, kahit sino lang pwedeng itayo yon. Ang tinutukoy sa Biblia ang bahay na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo, alin? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Timoteo, ganito ang ating mababasa sa 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ayan, yun pong bahay na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo, yung bahay ng Diyos. Mahalay naman kasi sa Diyos, siya ang may bahay, pagtatayuin niya iba. Tingnan niyo yung bahay ng gagamba, ang nagtatayo siya. Bahay ng tao, tao rin ang nagtatayo. Yung bahay yung bang gumagawa ng bahay sa putik na didikit sa dingding, ang tawag doon? Ay, putakti ba yun? Putakti rin ang nagtatayo. Pag ang bahay bahay ng Diyos, Diyos lang ang pwedeng magtayo. Mahalay na ang Diyos, ipagtayo natin ang bahay niya. Hindi payag ang Diyos. Siya lang ang may karapatang magtayo ng bahay niya. Alin yung bahay niya? Ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Alin po ang bahay na Diyos lamang ang may karapatang magtayo? Ang bahay po ng Diyos na sinasabi sa Biblia ay ang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ng Diyos na ang may-aring Diyos, yung Diyos na buhay. It was specified by Paul that the church is the church of the living God. Bakit? Meron bang mga Diyos na hindi buhay? Meron bang Diyos na hindi buhay? Pakinggan nyo sa isang talata ng awit, sa 115:4, ganito ating mababasa. Ang kanilang mga Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit sila'y hindi nakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy.
Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad, ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Meron palang mga Diyos, hindi marunong kumibo. Hindi marunong magsalita. Walang feeling of compassion. Kung nakangiti siya, lumilindol na, nakangiti pa rin siya. Hindi siya marunong makiramay sa sitwasyon. Ganun ang sinasabi rito. Kaya ini-specify ng Biblia na yung may-ari ng iglesyang nababasa sa Biblia, na siya rin ang nagtayo, yung Diyos na buhay, sabi ng kasulatan. Kaya po, sa Biblia, ang iglesyang totoo, ang Diyos ang nagtayo, hindi itinayo ng tao. Paano mo makikita yung iglesyang sa Diyos nanggaling? Ang Diyos ang nagtayo. Naturalmente, pinatututuhanan nyo ng Diyos sa Biblia. Pag wala sa Biblia, hindi Diyos ang nagtayo nun. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa isang talata ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3 at versikulo 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos, all scriptures inspired of God, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Paano tayo matututo na nasa katwiran? Sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Yung kasulatan na kinasihan ng Diyos. Kaya alam nyo yung turo na may kasi ng Diyos, yung nakasulat sa kasulatan. Ang turo na galing sa Diyos, yung nakasulat sa kasulatan. Approved of God. Inspired of God. Yun ang nakasulat sa kasulatan. Pag hindi nakasulat sa kasulatan, ano hon sabi ng Biblia? Pakinggan nyo sa isang talata ng unang Korinto 4:6. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Ano po ang disiplina apostolika kung tayo'y nararapat matuto ng katotohanan? Sabi nila, matuto kayo sa amin, sa mga apostol. Kaya nga apostolika eh. Huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Pag sinabi hong huwag hihigit sa nakasulat, pag humigit sa nakasulat, hindi galing sa apostol yon. Hindi galing kay Kristo yon. Ang katunayan, mga kababayan, pakinggan nyo ang sabi niya sa Galacia 1:8. Dadapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sa English grabe pagkakasulat eh. Sabi, pag may nangaral, iba sa aming ipinangaral na ebanghelyo, iba dun sa nakasulat, let him be accursed. Sumpain siya. Sa Tagalog nakasulat, matakwil. Magkapareho na rin, pero mas matindi yung English. Ipinasusumpa eh. Yung mga ngaral ng hindi isinulat ng mga apostol. Hindi ipinangaral ng mga apostol. Mari sabihin nyo, bakit? Meron bang mga ngaral na hindi nanggaling sa mga apostol? Biblia rin naman talaga ang dala-dala. Pakinggan nyo. Ito ang sabi niya, ako'y namangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ito rin ang dala. Hindi ibang ebanghelyo, pero ito rin, pero iniibig pasamain, iniiba. Ayan. Kaya yung talagang turo na original ng mga apostol, hinahaluan ho yun.
ng filosofya, binabantuan ng mga katha, mga dogma, mga kung ano-anong mga ritual na hindi sinasabi ng Biblia. Pagkaho ang isang iglesia nagtuturo ng mga rituales, mga dogma, mga tenets, mga doktrina na hindi galing sa Biblia at hindi mula sa Diyos, ano po ang resulta niyan? Pakinggan nyo sa Marcos, Kapitulo 7, versikulo 7 hanggang 8. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pagkaho pala ang susundin natin sa relihiyon, utos ng tao, walang kabuluhan ang sabi ng Diyos, ang pagsamba nila sa akin. They worship me in vain. Sumamba man ang sumamba, pagka ang pagsamba, ang batayan ay utos ng tao, walang kabuluhan ang sabi ng Biblia. Kaya po sa ating pag-aaral, hinihikayat ko kayo na manalig sa nakasulat. After all, ang sabi rito sa ating tema, ganito. The undersigned representatives of the St. Peter's Men's Society, SPMS, and the Church of God in Christ Jesus, the Pillar and the Ground of Truth in the Philippines, hereby agree to conduct an ecumenical dialogue in the spirit of brotherhood and theological inquiry under the following conditions. Topic, which is the true church, the Catholic Church, or the Church of God. March 31, 7 p.m. Quiapo, Manila. The mechanics are as follows. The moderator must be neutral. He must not be a member of either side. The first speaker will be determined. Tapos na yun. 25 minutes speeches by each speaker. Hindi ko po kasi nababasa ito eh. No cross-examination. 2 hours open forum. Ngayon, ito po ay ating pag-uusap. Base ito sa Biblia. Ang ating pag-uusapan ay ang banal na kasulatan. Kaya hinihikayat ko kayo na ang ating usapan maging biblikal. Kasi sabi ng Biblia, paghihigit doon sa nakasulat, hindi tama. Alin ang nakasulat na iglesyang totoo sa Biblia? Yung katotohanan ng iglesia. Babasahin ko po uli ang 3:15 ng Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Gusto kong basahin sa Bibliang Katoliko kung alin yung katotohanan ng iglesia. Babasahin natin. Dito po sa Catholic Bible, merong ganitong pahayag ang banal na kasulatan, mga kapatid. In the book of 1 Timothy chapter 3 verse 15, this is what he says. But in order that thou mayest know, if I am delayed, how to conduct thyself in the house of God, which is the, capital letter, Church of the living God, the pillar and the mainstay of the truth. Ayan ho, ang tunay na iglesia. Yung kinaroroonan ng katotohanan, the Church of the living God. The pillar and the mainstay or the foundation of the truth. Tagalogin ho natin yung binasa natin sa isang Biblia ring isinali ng Iglesia Katolika. Anong nakasulat sa Magandang Balita Biblia? Malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayon may sinulat ko rin ang mga tagubiling ito upang hindi mo man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay na Diyos, sa iglesia na siyang haligi at saligan ng katotohanan. Ayan po ang nasa Bibliang Katoliko. Dito naman sa Bibliang Katoliko pa rin, na isinali ni Monsignor Abriol, yung tinatawag na nanggaling sa Vulgata Latina, sa Latin Vulgate, na isa sa pinakamatatandang Biblia sa mundo, ito po ang ating mababasa. Dakila nga, sabi niya, sumusulat ako sa iyo sa mga bagay na ito sa pag-asang makararating ako agad sa iyo. Sakaling ako'y maantala, ay nalalaman mo kung papaano ka dapat kumilos sa bahay ng Diyos.
na siyang, capital letter, Iglesia ng Diyos na buhay, haligi at saligan ng katotohanan. Alin ho yung iglesyang katotohanan sa Bibliang Katoliko? Ito ho ay ang Iglesia ng Diyos. Dito naman sa isang salin pa rin ng Biblia na Kastila na ginagamit ng Katoliko, ganito naman ang nakasulat. Y sino fuere tan presto para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna et firmamentum de la verdad. O, kita nyo? Nakasulat, iglesia ng Diyos talaga, no? Yun ang tunay na iglesia. May pangalan naman kasi yung iglesia sa Biblia. O, ngayon, tanungin natin si Ginoong Bilyas. Kailan ba tinawag na Iglesia Katolika yung iglesia niya? Kailan? Yung iglesia kasi ng Diyos nasa Biblia bago pa kami ipanganak na dalawa. Nasa Biblia na yun, nakasulat na yun eh. Ngayon, kailan tinawag na Iglesia Katolika ang Iglesia Katolika? Pakinggan nyo, oh. Dito sa isang aklat, Katoliko, doon sa pahina 191, eto ang sabi dito, in 1870, 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan ho lumitaw ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Noong 1870. Matanda pa pala ang Pilipinas doon sa salitang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi yung salitang Pilipinas, ikinapit sa Pilipinas noong 1523. 1523, nadiskubre ni Magallanes ang Pilipinas, March 16, 1521. It was named after the name of the King of Spain, King Philip II in 1523. Kaya mas matanda pa yung pangalang Pilipinas kaysa sa pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sapagkat kailan inilagay yung pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Noong 1870. Sino naglagay? The bishops assembled, unanimously decided upon this official name. Sino ho ang naglagay ng pangalan sa Iglesia Katolika? Hindi po ang Diyos ang naglagay ng pangalan, ang mga obispo na nagkakatipon sa Vatican Council noong 1870. Ngayon, sa Biblia ba? Bakit ko ba sinasabing yung iglesia ang nasa Biblia, the true church? Alam nyo kasi yung katotohanan, mag-uumpisa sa pangalan, dapat totoo. Ha? Hindi pwedeng yung tanso, tatawagin mong ginto. No. Yung tanso, which is a soft metal when in its original form, tinatawag na ginto yun. Ang kailangan ipangalan mo rin yung pangalang nararapat sa kanya. Ba't ko po sinasabi ito? Meron kasing paniniwala ang Iglesia Katolika, ganito raw yan. Yun daw pangalan, kahit ano raw ang ipangalan mo, totoo pa rin. Ayan. A rose is sweeter by any other name, sabi nung isang authority Katoliko. Yun ang sinasabi sa libro. Nakalimutan ko lang kung anong libro yun eh. Pakihanap mo lang. A rose is sweeter by any other name. Ako hindi po tama sa Biblia yon. Sa Biblia, kung ang Biblia ating pag-uusapan, mga kapatid, dapat mula sa pangalan, hanggang sa organisasyon, hanggang sa doktrina, ay totoo. Ang iglesia o ng Diyos sa Biblia, kaya tinatawag na iglesia ng Diyos, kasi ang Diyos ang may-ari. Siya nagtayo. Huwag kayong magkamali, hindi kami yun. Baka sabihin nyo, inaangking ko. Hindi ko kami yun. Nakita nyo kami mga kaanib sa Pilipinas. Ang pinatutunayan ko, yung iglesyang nasa Biblia, hindi ho kami. Eto, pakinggan nyo sa isa, ito'y sinulat ni Juan Trinidad S.J. Ang sabi,
hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ito, hindi ang wika galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika. Tama naman eh. Inaamin naman ng 1870 Vatican Council na yun ay iginawa ng mga obispong nagtitipon. Ngunit, gaya ng sabi ng Ingles, a rose by any other name will be sweet still. Ayon. Sabi raw ng kawikaang Ingles. Sa makatwid, ang batayan ng kanilang pangalan ng iglesia nila, batayan, pinanggalingan hindi Biblia, pinanggalingan kawikaang Ingles. Ayon. Kaya hindi galing kay Kristo. Yung pangalan na yon, ang batayan nun, galing sa kawikaang Ingles. Ayon. Na a rose is sweeter still by any other name. Pero hindi po ganun sa Biblia, mga kababayan. Kasi sa Biblia, lahat ng bagay, kung tunay ang iglesia, kailangan nakasulat sa Biblia. Halimbawa sa doktrina. Ano ba ang doktrina ng iglesyang nasa Biblia? Pakinggan nyo. At sinabi niya sa kanila, yumaong kayo. At samantalang kayo naglalakad, magsipangaral kayo na nagsasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Yan ang aral. Yung iglesyang nasa Biblia na totoong iglesia, ang utos ng Kristo sa mga alagad, yung tinanggap nyo na walang bayad. Yung aral naman, walang bayad yun eh. Kasi wala ka naman pwedeng ibayad sa aral eh. Kung tatanggapin mo yung aral ni Kristo, walang katapat na halaga yung aral ni Kristo. Kahit ang buong mundo, hindi pwedeng itapat sa halaga ng aral ni Kristo. Kung mo yun, ibinigay naman niyang walang bayad, sabi, ibigay niyo walang bayad. Ang alinmang iglesyang nagpapabayad sa aral, hindi sa Diyos. Tandaan nyo. Anong katunayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Kawikaan, 23:23, ganito ang ating mababasa. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pagkaunawa, huwag mong ipagbibili. Kaya bawal nung ibenta yung aral eh. Kaya walang presyo yon. Pagka nakakita kayo ng aral, halimbawa, binyag, may presyo. Delikado yun. Bayad yun eh. Halimbawa, kasal, may presyo. Aral ba yung kasal? Aral, institusyon, Diyos ang nagtayo. Ang Diyos ang nagtayo ng institusyon ng pag-aasawa, yung matrimonya, walang bayad yun. Pag may naningil sa inyo, hindi tama yun. Alam nyo ano mangyayari pag mayroong ganon? Pakinggan nyo ang sabi ni San Pablo sa 2 Korinto 2:17. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, sabi ng mga apostol, marami na lumitaw sa mundo, ginawang negosyo ang salita ng Diyos. Kinakalakal ang salita ng Diyos. Ano naman ang nagiging resulta sa kanilang pangangalakal? Pakinggan nyo sa Jeremias, ganito naman ang ating mababasa. Ito'y paraan para makilala mo yung tunay na iglesia. Kasali sa topic ito eh. Ano ang sabi rito? Sa gitna ng aking bayan, nakakasumpong ng masasamang tao. Sila'y nagbabantay gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung papaano ang kulungan ay napupuno ng mga ibon, gayon din ang kanilang bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Kita nyo? Marami o sa relihiyon. Maraming relihiyon lumitaw ngayon, payamanan. Yung iglesia ho sa Biblia, walang bayad ang aral nun. Kaya hindi kaya yaman eh. Paano kaya yaman eh walang bayad? Ang aral. Bawal ipagbili. Bawal humigit sa nakasulat. Hindi ka naman pwedeng humingi ng abuloy na wala sa nakasulat. Wala naman sa nakasulat na mangulekta ka sa palengke. Na namimili yung tao tatapatan mo ng love opening. Wala naman yun.
Ha? Wala naman sa Ebanghelyong iniutos si Kristo na ikapo. Wala naman ditong prayer request. Wala namang abuloy ng Webis dito sa Ebanghelyo. Meron ba nun? Wala nun. Kaya yung iba, kinukuha yun, yung mayaman tuloy. At sa pagyaman nila, yun ang patutuo na hindi sila tunay na sa Diyos. Kasi kung ikaw ay mag-i-instill, hahawa ka doon sa nasa Biblia, hindi ka yayaman. Isa sa palatandaan ng tunay na relihiyong sa Diyos, hindi nagpapayaman, hindi ginagamit ang salita ng Diyos para kumita, at hindi ipinagbibili higit sa lahat ang salita ng Diyos na katotohanan. Yan ay isa sa mga palatandaan ng tunay na iglesia. At yan ang gawain ng iglesyang nasa Biblia, na kung tawagin ng Biblia sa maraming mga talata, bibigay ko sa inyong isa-isa. Kukulangin lang ko ng oras eh. Unang Korinto 1:2. Ikalawang Korinto 1:1 hanggang 2. Gawa 20:28. Nakasulat po dyan, Iglesia ng Diyos. Unang Korinto 10:32. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 11:16. Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 11:22, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Unang Korinto 15:9, Iglesia ng Diyos ang nakasulat. Galacia 1:13, Iglesia ng Diyos din ang nakasulat. Ikalawang Tesalonica 1:4, Iglesia ng Diyos din nakasulat. Unang Tesalonica 2:14, Iglesia ng Diyos din ang nakasulat. Ayon. Wala hong talata sa Biblia may mababasa kang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wala po niyan. Tinitiyak ko na sa inyo. Ngayon pa lang, hindi pa tumitindig si Mr. Villas, wala hong Iglesia Katolika Apostolika Romana sa Biblia. Bakit wala? Kasi lumitaw lang yon 1870 nang isulat ang Biblia, 1st century AD. Before the 1st century ends, nakasulat na ang buong Biblia. 1870 lang lumitaw yung Holy Catholic Apostolic Roman Church. Paano masusulat sa Biblia? Tapos na Biblia, nung lumitaw yung pangalan ng Iglesia Katolika Apostolica Romana. Kaya hindi po yun ang nakasulat sa Biblia. At isa pa, alam nyo, yung tunay na iglesia sa Biblia, ang sabi ng Diyos ganito, ang isang tunay na relihiyon, kung sumamba, paano? Time.